And of course, inaasahan ng mga tao kung ano yung resulta ng Senate vote. Diyan magre-rely yung success ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo at this point, nakikita na naman natin yung different reputable survey firms nilalabas na Sa tingin nyo may pag-asa? This is truth on the line. That's why it's very important that we elect people with integrity, competence, and patriotism. Yan, integrity, competence, and patriotism. Hinahanap din po natin yan, Senate Justice, dito sa mga kandidato natin ngayon. Mag-e-election on Monday, kaya lang sa nakikita natin, maraming mga taong medyo disappointed. Are you still involved in politics? You were involved in 2022. Etong sa midterms, are you in any way involved? Yes. Yung Isang Bayan, which I still chair, we recommended 8, but 1 withdrew. 8 for the Senate, no? Ngayon 7 na lang dahil nag-withdraw si Doc Willie Ong, no? Sino po yung 7? Pakiulit na lang, mag-eleksyon Well, you have Heidi Mendoza, Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Ariel Querubin, Leody de Guzman, you have Sani Matula. Yun ang aming mga kandidato. And of course, inaasahan ng mga tao kung ano yung resulta ng Senate vote. Diyan magre-rely yung success na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo at this point, nakikita na naman natin yung different reputable survey firms nilalabas na Sa tingin nyo may pag-asa? Kasi even if you say na malakas yung ebidensya syempre may politics pa rin napapasok pag nag-umpisa yung trial. What do you think? May pag-asa kaya yung impeachment? Well, the impeachment is a political act actually. That's recognized. No? It's very hard to say dahil yung mga candidates naman din ni Duterte mataas rin, no? Si Labongo, si Bato, mataas sila sa ranking. Yan ang nga tinatanong ko. How do you explain that? After all these scandals on killings, on corruption, bakit gano'n gusto pa rin ng mga tao Meron bang do you talk about it? There's a dissonance. We all know that 80 to 90% of the people want the ruling asserted, want to defend the West Philippine Sea against China. Yes. Pero si Duterte, former President Duterte, mataas pa rin ang rating niya when we all know that he's the one very close to China and sabi niya, wala akong magagawa, inutil ako. Talo na tayo dyan sa China. We should just ask for mercy from President Xi. So may dissonance no? So yun ang it's very surprising na Duterte has a high rating pero the people also don't want a government that is accommodating to China, no? In fact, sabi nga ng mga pollsters, it's not an election issue daw It's not high in among the concerns for elections. At actually, ang tumataas pa ngayon, according to Okta is peace and order. How do you explain that? Kahit ang taas naman ng build-up ng mga stories about the West Philippine Sea, pero bakit kaya? Yeah, well, yung peace and order is going up because I think petty crimes have increased. Have been increasing because of the hard economic times that we're in now, no? That's why tumataas yung peace and order in the consciousness of the voters. That's what's happening. And when you think of peace and order, when the massa thinks of peace and order, they will remember the hardline position of former President Duterte, no? Yun ang kasi yun yung propaganda niya na papatay niya lahat itong mga kriminal na ito. Yun ang so that's why he remains popular because of that. He remains popular and he might actually win. Hindi pa siya nagwi-withdraw as mayor of Davao City What happens kapag nanalo siya and he's in The Hague? Pwede bang may mag-take over na parang OIC sa Davao? Ano pa yung pinaka-feasible? What will happen there is succession. The vice mayor will become the acting mayor while he cannot assume office. Ganyan mangyari. So si Baste pa rin, pag nanalo si Baste. Hindi pwedeng by remote siya, no? Sa bagay, hindi siya pwede, kasi, no? Yeah, he cannot. He cannot he's nga pala. outside the country.